Oh, I super love this question. What tools are you familiar with? Tuturok sa inyo. Today, let me show you the most commonly used tools as a freelancer. But, please take note, before nyong isagot itong sagot na to, you have to make sure na talagang familiar kayo. And so, I'm going to show you yung pinakang madalas na ginagamit namin. And then, on your end naman, ang kailangan nyong gawin is pag-aralang isa-isa itong mga to. As part of parang basic knowledge, dapat alam nyo kung paano gamitin ito. So, ito ang mga essential tools ng freelancers. Number 1, dapat marunong kang gumamit ng calendar. Number 2, dapat may alam kang communication tools. Marunong kang mag-edit ng documents. May alam kang task management app. May alam kang video editor at photo editor. Simulan natin sa calendar. Guys, I highly recommend, lagi kong inuulit-ulit ko talaga ito dito sa 364-day challenge. You need to learn how to use Google Workspace. At pag sinabing Google Workspace, kapag nag-open ka ng Chrome, i-click mo lang itong waffle icon na yan, yung malapit. Bakit nahihirapan ng mapapanida ng brasses? Google Apps. Makikita nyo na dyan lahat ng meron sa isang Google Workspace. Ito ang pinaka-common na ginagamit ko. So, we can start with, syempre, email, Google Drive, Google Docs, Sheets, Slides, Calendar, Chat, Meet, Forms, yung mga yan. Pag-aralan ninyo. And yes, pati po si YouTube kasama talaga sa Google Workspace. So, kung marunong kayong gumamit ng YouTube, alam nyo na. Next, communication tools. Now, ang pinakang-common na napapansin ko na ginagamit ng mga clients for communication is either Skype, Slack, Microsoft Teams. Minsan naman nagwa-WhatsApp sila, Viber. Depende talaga sa trip nila yan. But, I highly recommend na pag-aralan ninyo kung paano gumamit ng Slack. Para madali ang usap, i-search nyo lang tong Slack tutorial sa YouTube. Lalabas talaga yan. Ito rin yung link kung gusto ninyong i-type na lang yan. Sa document editor naman, mag-aral lang kayo ng either Microsoft Office, kung kaya nyo mag-aral ng Adobe Editor, kung kaya nyo mag-download ng WPS kasi free naman siya, or alam ko meron pang ibang mga common na free na downloadable na para sa mga documents. For video editing, CapCut. Pwede nyo yung i-download sa phone niyo at pwede nyo gamitin sa pag-edit ng videos nyo dito sa TikTok. Pwede nyo ring i-search. No, CapCut tutorials sa Google. Ang dali. Pwede nyo pag-aralan to, madali lang. Sa photo editing, ganun din. Maghahanap lang kayo ng familiar kayo na tools. At kung nasunod kayo sa 364-day challenge, alam kong familiar na kayo sa Canva. Now, when it comes to task management app, makinig kayo. Kasi may bago akong chika. I use Asana kasi yun yung pinakang ginagamit ko since 2014. And ang kasama dito sa 364-day challenge natin is yun ngang pag-aralan si Asana. However, I discovered something new. Ko pa rin to ha, and I will probably record a full review sa YouTube. Kung hindi pa kayo naka-follow, i-check nyo na lang. Dito ko siguro ipopost kasi this will probably take me about 15 to 30 minutes to review yung buong app. Pero